Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Kapag naririnig ko ang mga kwento ninyo ay mas lalo kong nare-realize na hindi talaga biro ang buhay may asawa at maraming tukso ang pwedeng sumira sa pamilya. Ako nga po pala si Mabel, 29 years old mula Manila. Hindi ko akalaing mangyayari rin sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Hindi ko naman masasabi na perpekto ang buhay namin noon ni Jason. Pero masaya kami, Papa Choy. Tahimik. Yung tipong kahit minsan kulang ang pera, basta kumpleto kami sa hapag at sabay-sabay kumain ay okay na. Magkakilala na sina Jason at Tupeng simula pa nga pagkabinata nila. Halos sabay rin silang nagtrabaho bilang security guard dito sa Manila. Kahit magkaiba sila ng ugali, ay naging sobrang close nila sa isa't isa. Hanggang sa naging magkumpare. At magkumpare na nga kami kalaunan. Si Jason kasi tahimik lang talaga. Simpleng tao. Hindi mahilig gumala o mambabae. Trabaho-bahay lang siya. Kaya kahit hindi marangya ang buhay namin, ay kampante ako sa kanya. Alam kong mabuting asawa at ama siya sa dalawang anak namin. Nakatira lang kami noon sa maliit na inuupahang bahay sa gilid ng iskinita. Mainit kapag tanghali at minsan tumutulo pa ang bubong kapag malakas ang ulan. Pero wala naman akong reklamo dahil pareho kaming nagsisikap ni Jason. Minsan nga naiinggit ako sa iba kong kakilala na nakakabili ng kung ano-ano o nakakapag-date pa sa labas. Pero kapag naiisip ko na kompleto naman ang pamilya ko, ay nawawala rin agad yung inggit ko. Ganoon kami noon kasimple. Hanggang sa dumating yung panahon na biglang nagkaproblema si Tupeng. Iniwan daw kasi siya ng asawa niya dahil sa pagsusugal. Hindi ko naman alam lahat ng detalye. Pero ang sabi ni Jason ay matagal na raw issue sa kanila yun. Madalas daw umuwi si Tupeng nang walang pera dahil nauubos sa sugal. Naaawa si Jason sa kanya. Kawawa ka naman pare. Wala nang matuluyan. Bala ko sanang sa atin na muna siya eh. Sabi niya sa akin minsan habang kumakain kami. Tahimik lang ako noon, Papa Choy. Kasi hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Siyempre, naaawa rin naman ako pero aminado akong nag-aalala ako. Maliit lang ang bahay namin. 2 na nga ang anak namin tapos may makikitira pa. Pero mabait si Jason at hindi niya matiis ang kaibigan niya. Kaya isang gabi ay dinala niya si Tupeng sa bahay. May dala itong isang bag ng gamit at halatang problemado talaga. Pilit pa siyang nagpapasalamat kay Jason noon dahil kahit papano raw ay may tumanggap pa rin sa kanya. Ayos lang ba sa'yo, Mabel? Tanong pa niya sa akin. Ngumiti lang ako kahit medyo alanganin talaga ako sa setup namin. Okay lang. Pansamantala lang naman siguro, no? Sabi ko naman. Doon na nagsimulang tumira si Tupeng sa bahay namin. Noong una ay okay naman talaga. Maayos naman siya kasama sa bahay. Hindi siya pabigat. Minsan pa nga siya ang bumibili ng ulam o kaya tumutulong maglinis. Kapag wala si Jason, ay tumutulong rin siyang magbantay ng mga bata. Si Jason kasi ay sobrang sipag magtrabaho. Madalas overtime pa siya kaya
halos pagod na pagod kapag umuuwi. Minsan naaawa na rin ako sa asawa ko kasi halos hindi na niya maramdaman ng magpahinga. Dahil magkaiba sila ng shift ay bihira rin silang magkasabay ni Tupeng sa bahay. Panggabi si Jason, pang umaga naman si Tupeng. Kaya kapag papasok si Jason sa gabi ay si Tupeng naman ang kakarating lang galing trabaho. Noong una ay wala naman yun sa akin. Hindi ko akalaing doon pala unti-unting magbabago ang lahat ng meron kami. Habang tumatagal na magkakasama kami sa bahay, Papa Choy, ay unti-unti ring naging komportable ang loob ko kay Tupeng. Hindi ko naman namalayan yun nung una. Siguro kasi sanay akong mag-isa lagi sa bahay, habang si Jason ay nasa trabaho. Madalas kasi noon ay pagod na ang asawa ko. Pero umuwi siya sa umaga ay kakain lang, tapos matutulog agad. Kapag gigising naman ay maghahanda na ulit papasok. Dumating sa point na parang bihira na lang kami mag-usap ng maayos. Minsan gusto ko na lang naman magkwento tungkol sa araw ko o kaya sa mga bata. Pero madalas nakapikit na agad si Jason dahil sa sobrang pagod. Hindi ko siya sinisisi. Alam kong ginagawa niyang lahat para sa pamilya namin. Pero bilang babae, ay namimiss ko rin yung lambing. Yung pakiramdam na may nakikinig sa akin. At doon ko unti-unting napansin si Tupeng. Kasi kabaligtaran siya ni Jason. Madaldal, mahilig magpatawa at marunong makiramdam. Kapag nakikita niya akong pagod, ay tutulungan niya ako sa gawaing bahay. Kapag bad trip ako, ay magbibiro siya. Hanggang mapatawa ako kahit papano. Hanggang sa nasanay na akong kausap siya araw-araw. Minsan nga mas naaabangan ko pa ang pag-uwi niya kaysa kay Jason. Dahil may nakakausap ako. Hindi ko namalaya na mali na pala yun. Hanggang dumating ang araw ng birthday ni Tupeng. Nagpainom siya sa bahay noon. Bumili siya ng pulutan at ilang bote ng alak. Nandoon lang kami sa maliit na sala habang tulog na ang mga bata. Noong una masaya lang naman. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Pero dahil pagod si Jason galing trabaho at nakainom pa, hindi nagtagal ay tinamaan agad siya ng antok. "Matutulog na ako sabi niya sa amin habang hilo na. Tinulungan ko pa siyang makahiga sa kwarto namin. Paglabas ko ay naiwan si Tupeng mag-isa sa sala habang umiinom pa. Sabi ko nga noon ay papasok na rin sana ako sa kwarto para matulog na rin. Pero bigla niya akong tinawag. "Mabel." Paglingon ko ay iba na yung tingin niya sa akin. Parang seryoso. Tapos bigla siyang ngumiti ng mahina. "Alam mo bang matagal na kitang gusto?" Nanlamig talaga ako noon, Papa Choy. Akala ko lasing lang siya kaya kung ano-ano ang sinasabi niya. Pinagalitan ko pa nga siya "Sira ka ba? Asawa ko ng kumpare mo." Pero tumingin lang siya sa akin habang hawak yung baso. "Bago pa naging kayo ni Jason, gusto na talaga kita." Hindi ako agad nakasagot. Ewan ko ba, Papa Choy? Dapat doon palang umalis na ako. Dapat iniwan ko na siya sa sala. Pero siguro, dahil sa matagal kong nararamdamang lungkot at sa tagal ng pakiramdam kong mag-isa, ay unti-unti akong nanghina sa mga salita niya. Pakiramdam ko kasi noon ay may nakakapansin ulit sa akin bilang babae. Hanggang sa lumapit siya sa akin. At bago pa ako tuluyang makapag-isip, ay naglapat ang mga labi namin. Doon ako tuluyang natulala. Alam kong mali.
Sobrang mali. Pero imbis na umiwas ako, ay nagpadala ako. Hinawakan niya ako sa kamay at dinala sa likod ng bahay. Doon sa maliit na banyo. At doon nangyari ang bagay na hindi dapat nangyari. Pagkatapos nun ay doon lang ako tuluyang natauhan. Habang nakatingin ako kay Tupeng, pakiramdam ko ay sobrang dumi kong tao. Kasi habang mahimbing na natutulog ang asawa ko sa loob ng bahay, ay sinira ko na pala ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Pagkatapos nung gabing yun, Papa Choy, akala ko ay hanggang doon na lang. Akala ko ay isang malaking pagkakamali lang na pwede kong kalimutan. Pero hindi pala ganoon kadali. Kasi pagkatapos naming magkasala ni Tupeng, ay naging iba na talaga ang pakikitungo namin sa isa't isa. Nagsimula yun sa simpleng pagtatago. Palihim na tinginan habang nasa bahay. Mga usapang pabulong kapag wala ang mga bata. Mga simpleng hawak lang sa kamay, pero iba na yung epekto sa akin. At habang tumatagal, ay mas lalo kong nasasanay sa presensya niya. Hindi ko namamalayan na hinahanap-hanap ko na siya. Kapag aalis si Jason papasok sa trabaho sa gabi, pakiramdam ko ay biglang magiging buhay ulit ang bahay. Dahil nandyan si Tupeng. Nakakayaman aminin, pero dumating sa point na mas excited pa akong makausap si Tupeng kaysa hintayin ang asawa ko. Si Jason kasi noon ay halos wala na talagang oras sa akin. Hindi na kami nakakapag-usap ng gaya ng dati. Minsan kahit pareho kaming nasa bahay, ay parang magkaibang mundo pa rin kami. Pagod siya lagi, tahimik at madalas tulog. Habang si Tupeng ay kabaliktaran niya. Kapag napapansin niyang stress ako, ay ikukuha niya ako ng pagkain. Kapag napapansin niyang tahimik ako, ay kukulitin niya ako hanggang matawa. Pakiramdam ko noon may nakakaintindi sa akin. At doon ako mas lalong nahulog. Hanggang sa tuluyan na kaming nagkaroon ng lihim na relasyon. Kapag nasa trabaho si Jason sa gabi, ay palihim na lumalapit si Tupeng sa akin. Minsan sa sala kami nagkakasala. At minsan sa kusina. Basta tulog ng dalawa kong anak. Hindi alam ni Jason na habang nagpapakahirap siya sa trabaho para buhayin kami, ay ang sarili niyang kumpare ang unti-unting sumisira sa pamilya niya. At ang mas masakit pa, kasi sa sarili niya naming bahay nangyayari ang lahat. Sa higaan naming mag-asawa, sa lugar kung saan kami dating nangangarap para sa pamilya namin. Noong una ay sobrang kinakain ako ng konsensya. Tuwing makikita kong pagod na umuwi si Jason sa umaga, ay parang gusto kong umiyak. Minsan nga habang tulog siya ay nakatitig lang ako sa kanya. At iniisip kung bakit ko nagagawa yon sa mabuti kong asawa. Pero habang tumatagal, ay parang nasasanay na rin ako sa maling sitwasyon namin. Unti-unti kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka kaya ako nagagawa yon kasi matagal na akong malungkot. Na baka kaya nahulog ako kay Tupeng dahil siya yung palagi kong nakikita. Siya yung palaging nandyan. Siya yung nagbibigay ng lambing na matagal ko nang hindi nararamdaman. At si Tupeng naman ay lalo kong inuudyukan. Hindi ka kasi napapahalagahan ni Jason. Madalas niyang sabihin sa akin. At bilang mahina na rin ako noon, ay naniwala ako. Hindi ko na malayang habang mas lalo kong napapalapit kay Tupeng, ay mas lalo ko namang inilalayo ang sarili ko sa asawa ko. Hanggang sa dumating yung punto na kahit simpleng tingin ni Jason sa akin, ay hindi ko na kayang salubungin.
Kasi alam kong habang tapat siyang nagtitiwala sa amin, ay palihim naman namin siyang niloloko araw-araw. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Tupeng Papa Choy, ay lalo rin akong kinakabahan araw-araw. Kasi kahit pilit kong kinakalimutan yung mali naming ginagawa, ay alam kong darating at darating yung araw na babagsak lahat sa amin. At dumating ngayon nang mapansin kong delayed na ako. Noong una ay pilit ko pang dinidisregard. Sabi ko baka stress lang, pagod, o kaya dahil puyat lagi. Pero habang tumatagal ay wala pa rin. At doon na ako kinabahan ng sobra. Hanggang sa isang umaga ay bumili ako ng pregnancy test ng palihim. Hindi ko makakalimutan yung pakiramdam habang hinihintay ko yung result. Parang gusto kong matunaw sa kaba. At nang makita kong positive, ay parang biglang nanghina ang buong katawan ko. Naupo lang ako sa banyo habang nanginginig. Hindi ako umiyak agad. At parang nawala na lang ako ng ulirat. Kasi alam ko kung sino ang ama ng batang dinadala ko. At alam kong hindi si Jason. Matagal na rin kasi kaming hindi nagsisiping. Madalas pagod siya o kaya magkaiba kami ng oras. Kaya imposibleng hindi ko malaman kung kanino galing yung bata. Buong araw akong tulala noon. Hindi ko alam paano haharap kay Jason. Mas lalong hindi ko alam kung paano sasabihin kay Tupeng. Pero kinagabihan ay sinabi ko rin sa kanya habang nasa likod kami ng bahay. At nanlaki agad ang mata niya. "Sigurado ka ba?" tanong niya agad. Tumango lang ako habang naiyak. Akala ko ay yayakapin niya ako. Akala ko sasabihin niyang pananagutan niya ako. Pero ang unang sinabi niya sa akin, "Ililihim muna natin." Parang mas lalo akong pinanghinaan noon. Paulit-ulit niyang sinabi na wag muna raw akong magpahalata. Baka pwede pa raw palabasing anak ni Jason. Pero alam kong imposible. At doon nagsimulang magulo lalo ang isip ko. Araw-araw akong kinakabahan na parang bawat galaw ni Jason, piling ko ay may napapansin na siya. Kapag tinitignan niya ako, piling ko ay alam na niya lahat. Doon na nagsimula ang pagiging paranoid ko. Naging mailap ako sa asawa ko. Madalas akong iritable, kahit simpleng bagay lang. Kapag kinakausap niya ako minsan, ay nasasagot ko siya ng pabalang. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil hindi ko kinakaya yung guilt. Mas mabuti pang umiwas kaysa matunaw ako sa hiya kapag nakikita ko siyang mabait pa rin sa akin. May mga gabi pa nga na umiiyak ako ng tahimik habang tulog siya. Iniisip ko kung paano ko umabot sa ganon. Kasi noon, simpleng pamilya lang naman ang gusto ko. Hindi ko akalain ako mismo ang sisira noon. At habang lumalaki yung sikreto ko, ay mas lalo akong nilalamon ng takot. Minsan, naiisip ko nang umamin. Pero natatakot ako mawala ng pamilya. Natatakot ako sa galit ni Jason. Natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Pero higit sa lahat, ay natatakot akong harapin yung katotohanan na baka isang araw ay mawala lahat sa akin dahil sa sarili kong kasalanan. Habang tumatagal, Papa Choy, ay napapansin ko nang may kakaiba ng tingin sa akin si Jason. Noong una ay pasimpleng mga tanong lamang. "Okay ka lang ba? Parang ang layo mo na sa akin ah. May problema ba?" Pero hindi ko masagot ng diretsyo. Minsan ngingiti lang ako. Minsan, magdadahilan na pagod lang ako. Pero ramdam ko may kutob na siya. Siguro kasi sobrang obvious ko na rin talaga noon. Mailap ako at naging mas madalas mainit ang ulo ko. Halos hindi ko na siya matingnan sa mata kapag kinakausap niya ako.
May mga pagkakataon pa ngang nahuhuli niya akong tulala. At habang tumatagal ay mas lalo siyang nagtatanong. Parang tumigil ang tibok ng puso ko noon. Pero syempre nagpapalusot ako agad. Nasasaktan pa ako kunwari at nagagalit sa mga tanong at pagdududa niya. Hanggang sa hihingi na lang siya ng pasensya. At doon ako lalong nakukonsensya. Kasi habang pilit niyang inaayos yung relasyon namin bilang mag-asawa, ako naman itong tuloy-tuloy sa pagsisinungaling. Hanggang dumating yung gabi ng bangungot namin. Pumasok si Jason sa trabaho noon gaya ng dati. Akala ko normal na gabi lang ulit. Pagkaalis niya, ay naging kampante na naman kami ni Tupeng. Nasa sala lang kami noon. Nag-uusap kami tungkol sa pagbubuntis ko. Dahil kinakabahan na nga ako sa sitwasyon namin. At habang nagsasalita si Tupeng, ay hinihimas niya ang tiyan ko. At pilit akong pinapakalma. Ang hindi namin alam, ay bumalik pala si Jason. At eksaktong pagbukas niya ng pinto, ay doon niya kami nadatnan na magkadikit ni Tupeng habang nakaupo. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya, na parang nawalan siya ng buhay. Nakatayo lang siya sa may pintuan habang nakatitig sa amin. Si Tupeng ay agad na lumayo sa akin. Habang ako naman ay literal na nanginig ang buong katawan. "Pare?" Mahinang sabi ni Jason habang nakatingin kay Tupeng. Hindi siya agad sumigaw. Hindi agad nagwala. At mas masakit yun. Kasi kitang-kita ko kung paano unti-unting nadurog yung tao sa harapan ko. "Anong ginagawa nyo?" Hindi kami agad nakasagot. Hanggang sa napatingin siya sa tiyan ko. Kasi hawak ko ng mga oras na yon. At halata na dahil sa suot kong damit. Doon siya parang tuluyang nanlamig. At doon ko na inamin lahat. Umiiyak akong nagsabi ng totoo. Na si Tupeng ang ama ng batang dinadala ko. At parang doon tuluyang sumabog si Jason. Sinugod niya agad si Tupeng. Sinuntok, tinulak at sinumbatan. Halos magpatayan silang dalawa sa loob ng bahay namin. Sigaw ako ng sigaw noon habang umiiyak. Pero wala nang nakikinig. Narinig na ng mga kapitbahay yung gulo kaya nagsilabasa na sila. May pumigil kay Jason dahil halos mapatay na niya si Tupeng sa galit. Habang si Tupeng naman ay wala nang nagawa kundi umiwas. At magpaliwanag na lalo lang nagpagalit kay Jason. At doon na nabunyag ang lahat. Nalaman ng buong barangay yung pagtataksil namin. Naririnig ko ang mga bulungan ng kapitbahay habang umiiyak ako sa isang sulok. Doon ko tuluyang na-realize na sa isang gabi lang ay nawasa ko ang pamilya ko. At nasira ko rin yung 2 taong parang magkapatid ang turing sa isa't isa. Pagkatapos ng iskandalong yon, Papa Choy, ay tuluyan na rin naglaho si Tupeng sa buhay ko na parang bula. Yung taong akala kong totoong nagmahal sa akin ay iiwan lang din pala ako noong magulo na ang lahat. Hindi na siya nagpakita pa at hindi na ako binalikan. Doon ko na-realize na habang handa ako ang sirain ng pamilya ko para sa kanya, ako naman pala ay panandaliang aliw lang sa buhay niya. Mas masakit pa nang tuluyang lumayo si Jason sa akin at isinama ang 2 naming anak. Hindi niya ako sinigawan o pinahiya pagkatapos noon. Tahimik lang siyang umalis. Pero ramdam kong doon tuluyang natapos ang pamilya namin. At habang mag-isa kong dinadala ang batang nasa tiyan ko, ay doon ko mas lalong naramdaman ang bigat ng ginawa ko. Na hindi pala lahat ng lambing ay pagmamahal. At hindi dahil may pagkukulang ang asawa mo, ay may karapatan ka nang maghanap ng init sa iba. At nang dahil sa isang maling desisyon, ay nasira ko ang pamilyang minsan kong binuo. Maraming salamat po, Papa Choy,
dahil kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko habang nailalabas ko itong kwento ko. Sana magsilbi itong aral sa iba na huwag hayaang sirain ng tukso ang tahanang minsang pinangarap lang natin. Mabel, tandaan mo na ang panandaliang saya ay minsang may kapalit na habang buhay na pagsisisi. Kapag may problema sa relasyon ay pag-usapan at ayusin. Huwag umanap ng comfort sa iba. Pero kahit nagkamali ka, hindi ibig sabihin na itapos na ang buhay mo. Bumangon ka at maging mabuting ina sa anak mo. Mga solid na kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Mabel, ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.